Hello. Ready na ba? Mic check. Mic check. Welcome to Tahimik na Bayan with Tito Nonoy. Tahimik na Bayan is a podcast about raising awareness about the harmful effects of excessive noise, engage with experts and policymakers, and to amplify the voices of victims suffering from disruptive environments. Our podcast talks about our personal experiences in dealing with abusive neighbors, public nuisances, and criminal elements of our neighborhood. So, without much further ado, here's our host, Tito Nonoy. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tatalakayin natin ang isang napakalaking kabiguan ng pamahalaang lokal ng Oton. Ito ay hindi lamang tungkol sa ingay o sa mga pamilyang paulit-ulit na lumalabag sa batas, kundi higit sa lahat tungkol sa isang sistematikong kapabayaan ng ating mga opisyal na dapat sanay nangangalaga sa ating kapakanan. Ilang buwan na ang lumipas mula ng unang mai-report ang walang habas na paglabag sa mga ordinansa, batas at karapatang pantao mula sa noise pollution hanggang sa pang-aabuso sa ating tahimik na pamumuhay. Ngunit hanggang ngayon, walang konkretong aksyon mula sa munisipyo, barangay at kapulisan. Bakit? Sino ang pumoprotekta sa mga lumalabag? Sino ang kumikita sa ganitong sistema ng kapabayaan? Ang sagot ay malinaw, ang tunay na kriminal dito ay hindi lang ang mga bastos na pamilya na patuloy na nagpapakalat ng kaguluhan, kundi ang mga opisyal na may kapangyarihan para pigilan ito, ngunit pinili ang pagtalikod sa kanilang tungkulin. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi ilang ulit nang nai-report ang mga pamilyang walang pakundangan sa ingay at kaguluhan sa Oton. May mga nagrereklamo na araw-araw silang pinapatulog ng malakas na tugtog mula sa mga loudspeaker, may mga natatakot magsalita dahil sa banta ng paghihiganti, at may mga nawawalan na ng pag-asa dahil tila wala talagang pakialam ang gobyerno. Sa ilalim ng batas, partikular na sa Civil Code of the Philippines at mga lokal na ordinansa, ang mga sumusunod ay malinaw na paglabag. 1. Noise pollution. Ang paggamit ng malalakas na loudspeaker sa oras na dapat tahimik ang paligid ay isang violation of public peace. 2. Public disturbance. Ang pagsasagawa ng ingay at kasiyahan ng walang respeto sa ibang tao ay isang form of unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code. 3. Negligence of duty. Kapag ang barangay, pulisya at munisipyo ay hindi umaaksyon sa paulit-ulit na reklamo, ito ay isang kaso ng dereliction of duty, isang seryosong pagkakasala ng mga opisyal ng gobyerno. Ang masakit dito, hindi ito isang isyong ngayon lang lumitaw. Ilang buwan na ang lumipas, ngunit wala ni isang konkretong solusyon ang naipatupad. Bakit tila wala silang pakialam? Simulan natin sa pinakapayak na antas ng gobyerno, ang barangay. Ang barangay ang unang linya ng depensa ng mga mamamayan laban sa pang-aabuso sa komunidad. Ngunit sa Oton, lalo na sa barangay, tila kabaligtaran ang nangyayari. Sa halip na ipatupad ang batas, tila nakikipagsabuatan pa ang barangay sa mga lumalabag dito. Bakit? Maraming posibleng dahilan. 1. Pakikisama o takot sa impluensya ng mga lumalabag. Ayaw nilang kumilos laban sa malalakas ang koneksyon, kahit na sila ang dapat na nagpapatupad ng batas. 2. Katamaran o kawalan ng malasakit. Imbes na kumilos, mas pinipiling manahimik at hayaang magpatuloy ang pang-aabuso. 3. Korupsyon. May posibilidad na may bayaran o kasunduan upang hindi sila makialam. Kung may tapang at prinsipyo, ang mga opisyal ng barangay, matagal na nilang sinampahan ng reklamo ang mga salarin at hindi lang basta nagkibit-balikat sa hinaing ng mga residente. Ang pulisya ay dapat ang nagpapatupad ng batas sa mas mataas na antas, ngunit tila hindi rin ito gumagalaw sa Oton. Kapag nire-report ang mga lumalabag, madalas ang sagot ay, wala kaming magagawa. Paumanhin, kulang kami sa tao. Pag-usapan nyo na lang. Kung hindi ito kapabayaan, ano ito? Kung hindi ito pag-abandona sa tungkulin, paano ito ipapaliwanag? Ang tunay na dahilan ay maaaring mas masahol pa.
May posibilidad na ang ilang opisyal ng pulisya ay binabayaran para hayaan ng mga lumalabag sa batas. Posibleng ang mga taong ito ay may koneksyon sa matataas na opisyal sa munisipyo. Wala ng disiplina at training, ang isang pulis na walang kakayahang ipatupad ang batas ay hindi dapat maging pulis. Ang pinakamataas na antas ng lokal na gobyerno, ang munisipyo, ay wala ring ginawa para solusyonan ang problemang ito. Ilang buwan na ang reklamo pero ni isang hakbang tungo sa tunay na solusyon ay hindi pa nagagawa. Tanong, ano ang ginagawa ng alkalde? Ano ang ginagawa ng konseho? Ano ang ginagawa ng mga opisyal na binabayaran gamit ang pera ng bayan? Kapag ang isang opisyal ay hindi tumutupad sa kanyang tungkulin, ito ay hindi lang kapabayaan. Ito ay isang anyo ng katiwalian. Hindi man sila direktang tumatanggap ng suhol, ang pagpayag nilang magpatuloy ang isang iligal na sistema ay isang uri na rin ng graft and corruption. Ang batas ay malinaw under Republic Act number. Alapit sa 1613 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat kumilos ang mga opisyal para sa kapakanan ng bayan. Under Article 208 of the Revised Penal Code, ang sinumang opisyal ng gobyerno na hindi nagpapatupad ng batas ay maaaring kasuhan ng dereliction of duty. Kung ang munisipyo ng Oton ay walang kayang gawin para protektahan ang kanilang mamamayan, dapat bang manatili pa sila sa pwesto? Ang tunay na problema sa Oton ay hindi lang ang bastos na pamilyang lumalabag sa batas. Ang mas malaking salarin ay ang mga opisyal na hinayaan itong mangyari. Kung ang batas ay hindi na ipapatupad, sino pa ang poprotekta sa mga ordinaryong mamamayan? Ang kawalang aksyon ng munisipyo, barangay, at pulisya ay hindi dapat palampasin. Kung hindi sila kikilos, dapat silang panagutin, dapat silang palitan. Ang tanong ngayon, ilan pang buwan ang lilipas bago natin pilitin ang mga opisyal na gawin ang kanilang trabaho? O hahayaan na lang natin silang manatili sa kapangyarihan habang nilalamon ng katiwalian ang ating bayan? Ang pagbabago ay nasa ating mga kamay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating talakayan ngayon. Sana ay may napulot kayong mahalagang aral tungkol sa disiplina, respeto, at responsibilidad sa komunidad. Huwag kalimutang abangan ang ating susunod na episode kung saan tatalakayin natin ang iba pang mahalagang isyu sa ating lipunan. Hanggang sa muli at sana ay patuloy kayong makinig at makibahagi sa ating mga diskusyon. We've just heard Tito Nonoy share his experiences in Oton, shedding light on the challenges faced by the community. Join us again next time as we hear more stories from Tito Nonoy and dive deeper into Filipino society, its issues, struggles, and valuable insights. This is Jessica, and like Tito Nonoy, I'm also hoping for a tahimik na bayan. See you in the next episode.